Morning guys, welcome to demonstration Jopax. So welcome lang guys. Good morning sa lahat. Guys, i-demo ko sa umagang ito kung paano gagawin ang ating nozzle. First, yung mga gamitin natin ito, tubo na 3/4. Then ito, cup na hex, 3/4 din. Then, second, yung gagawin natin, ito, hahatiin natin sa dalawa. Puputulin natin. Ang magiging resulta niya ganito. Nalagyan ko na sa ito. Ito. Then next, kapag naglalagay tayo, nagwi-weld tayo, para madali lang gawin, gamitan na natin ng kamay, ganyan. Ganyan gawin natin. Para makuha natin sintro. Kailangan masintro siya, hindi ganyan. Hindi ganyan tagil. Kasi pag lagay natin sa loob ng chamber niyan, pangit, nakatagilid o ganyan, di ba? Then, lagay nyo, i-welding nyo. Tak. Magiging ganito siya. Tignan nyo, di ba? Straight. Ganyan. Then kapag natapos nyo ng welding dyan, i-grind nyo, grindan nyo, linisan nyo, magiging ganito siya. Tignan nyo, ganito. Di ba? Ganito ang nangyari. Next, pag magbutas na tayo, ito dito sa baba para straight, lagyan natin ng tape. Ganyan, tape. Then, itong sa baba na na butas, 8 lahat to. Isunod lang natin yung kung ano itong hex dito sa itaas. Yun lang, i-straight natin ganyan. Straight. 8. Then dito sa pangalawang butas natin, sa gitna, may 4 lang tayo na butas. Ito, isa, dalawa. Pagitnaan din, isa. Straight dito, i-straight mo dito. Butas ka. Then, hatiin mo naman dito. Madali lang basta ganito gamitin mo hex. Ito. Tignan nyo. Hex. Madali sa gamitin. Dito, butas. Dito kasi, baka magtaka kayo nga, bakit may ganyan may linya sa akin. Ginawaan ko kasi yan kasi para madali lang mabutasan. Then, pag panser ko, dali lang din. Itong butas na ito, lahat dito, sa hex, sa dalawa, 8 itong hex na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, nilagyan ko pa ng butas sa gitna. Madali lang siya, di ba? Madali lang mag-subdivide. Di ba? Sa gitna. Lahat ng butas dito, 16. 8 plus 8, 16. Dito sa gitna, 4. Dito sa pinakababa, 8. Yan lang. Pagbutas mo dito sa sa itaas, mostly ginagamit ko 1.5. Paminsan-minsan kapag wala na talaga kasi nahihirapan ako na kahanap ng drill bit na 1.5, minsan 1.6 ginagamit ko. Ito. Kapag 1.6 ginagamit nyo, huwag nyo nang ibalik-balik yung nyo, yung drill bit nyo. Isang daanan lang talaga. Kapag 1.5 kasi, ginagawa ko para hindi masyado in-straight ko din pagkatapos ganyan ko. Kasi ang butas nito, paakyat din. Ganyan, paakyat. Paakyat siya. Kaya, first na ginagawa ko para hindi madali mabali yung drill bit ko, ganyan ko, in-straight ko muna pa, straight din. Pagkatapos, binalikan ko ng isang beses, ganyan. Paangat na siya. Then dito sa gitna, yung butas niya 2.0. Medyo dito paangat. Dito half angat lang. Ganyan lang. 4, 2.0. Dito 1.5 or 1.6 pwede. Pag 1.6, isang daanan lang, kanya nakatagilid na. Kasi kapag
dinaanan, in-straight nyo, then daanan nyo pa na isa, malaki ng butas niyan, pangit na yung apoy niya. Sa 1.5 pwede maging dalawang daanan. Dito sa 2.0 yan, angat ha, konting angat lang. Dito apat ito, 8 4 16 4 8. Dito sa pinaka ibaba may 8 tayo na hole. Ang apat na hole nito pababa din, yung dalawa apat din paangat. Bakit may pababa at paangat tayo? Kasi itong apat na ito, kasi itong pababa na to ganyan, hindi, wag yung ganyan na, ganyan nyo talaga, parang 45 siya. Kasi itong apat na ito pababa, paangat. Itong paangat na ito okay lang kahit na hindi siya 45, yan lang, half lang, 45 half, 45 half, alternate 8, apat-apat sila, apat yung paangat, apat yung pababa. Itong pababa kasi ginawa ko yan, dinisign ko na ganyan 45 degrees kasi ito ang nag-i-extract ng oil. Kasi kapag ang oil hindi na siya nadi-distract, hindi nagagalaw, yung oil, yung apoy natin humihina kasi parang may tumatabon sa itaas, kasi parang matigas na parang tumitigas. Kaya itong, kasi madumi yung oil natin, yung mga parang niya, parang yung mga nagagawang skill parang umaangat. Kaya dapat nadi-distract talaga yung oil na nasa dito sa chamber. Ganyan dito, example chamber to, ganyan na yon, dito yung oil. Kapag hindi yan nadi-distract yung oil dito, palagi lang siyang natatagasan. Yung apoy nyo, itong itong hangin mo, nasa ganyan lang lahat, straight. Pangit siya, humihina yung apoy niya. Hindi masyado malakas. Kaya, kapag naka 45 siya, ganyan, yung hangin na dito lumalabas, siya ang nadi-distract dito sa oil. Kaya din-distract niya, kaya maintain yung apoy natin. Yan ang technique guys, kung bakit yung iba, tingnan nyo, di ba sa iba, na-observe nyo na ang nagtataka kayo kung bakit hindi maintain yung apoy niya, kasi walang nadi-distract dito sa oil. Pwede din natin lagyan ng distraction dito, yung parang na palagi natin gagalawin ganyan dito sa loob, lagyan natin ng parang handle dito sa labas, i-distract. Pero pangit, pag maglinis tayo, tanggal na naman tayo. Mas maganda ito ba 2.0 2.0 talaga ang ito, pababa 45 degrees. Kailangan ito dito siya, dito natamaan yung hangin niya, yan dito, para pag may oil dito, din-distract niya, hinahalo niya, din maintain yung niya, yung parang lumulutaw sa itaas, hindi lalabas, maintain siya, hinahalo niya. Yan guys, kung paano maggawa ng ng nozzle. Yan talaga ang nyo, babantayan. Wag kailangan talaga may oil distraction yung nozzle natin. Ito ang distract yung apat, alternate, siya yung naghahalo sa oil natin, di ba? Lakas ng hangin kasi kapag itong oil na to, pag natatamaan, ganyan yan, buga, ganyan yan, hinahalo niya talaga. Yan lang guys, thank you guys. Thank you for watching. Subscribe my YouTube, Qpax Oil Kalan. Thank you.